Ang kasal ay isang pagdiriwang na minsan lamang nagaganap sa buong buhay ng isang tao. Isa itong once-in-a-lifetime experience, kaya't pinaghahandaan ng matagal. Mula sa lugar, simbahan, mga pagkaing ihahanda sa mga bisita, at ang mga taong iimbitahin para sa napakahalagang okasyon. Marami nga sa atin ang pinaghahandaan nito ng napakatagal at kung minsan pa nga ay inaabot ng taon ng preparasyon dahil kahit ang kaliit-liitang detalye ay napakahalaga para sa ikakasal. Dahil minsan lang ito magaganap ay nais natin na maging maayos at maging isang memorable experience ito para sa atin. Pero paano kung ang pinakaaabangan at pinaghandaang araw na ito ay maging bangungot na nakapaninindig ng balahibo at nag-iwan ng trauma sa mga bisita na sumumpang hindi na muling kakain ng karne? Paano nga ba nauwi sa ganitong trahedya ang kasalan sa Palawan, kung saan karne daw ng tao ang ipinakain sa mga bisita? Hindi ka panipaniwala, subalit ito raw ay nangyari sa modernong panahon sa kasalukuyan sa bayan ng Nara sa Palawan. Tunghayan natin ang kwento sa likod ng kasong ito na nakaapekto sa turismo sa bayang ito. Nagsimula ang kwento mula sa dalawang lalaking nagtungo sa police station ng Nara sa lalawigan ng Palawan noong July 2004. Isa sa dalawang lalaki ay si Junie Buyot at ang isa ay sinamahan lamang siyang magtungo sa pulis. Sa simula ay alinlangan pa si Buyot na magsalita, subalit ilang sandali pa pagkahugot niya ng lakas ng loob ay bumulalas na ito. Nakapatay kami ng tao. At ang taong ito ay ipinakain sa mga bisita sa kasal. Sandaling hindi nakapagsalita ang mga pulis. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nadinig. Sa ganito kamodernong panahon ay tila mahirap ng paniwalaan na may ganitong kwento ng kanibalismo na kanilang nadinig ilang segundo pa lamang ang nakalilipas. Subalit malinaw pa sa sikat ng araw ang kwento ng lalaki at naganap ito sa mismong kasalan na kanyang pinuntahan. Noong una ay hindi sila makapaniwala sa ipinahayag ni Buyot, subalit mismong si Buyot ang nagsama sa kanila sa lugar kung saan nila dinala ang kanilang biktima. Sa madamong bahagi at liblib na lugar ng Nara ay sinamahan niya ang mga pulis upang ituro ang aktwal na pinangyarihan ng krimen. Bagamat wala silang nakitang ebidensya noong una, ang mga ito ay natuklasan nila pagkalipas ng 2 araw na paghahanap. Mga damit na sunog na mga buto at ang iba nito ay itinapon sa kalapit na sapa para anurin ng tubig. Ayon pa kay Buyot, ang biktima ay kinilala niyang si Benji Ganay, 25 taong gulang. Sino nga ba si Benji at paano siya naging sentro ng usapan at naging kaawa-awang biktima sa napakabrutal na paraan? Siya si Benji Ganay. Walang gaanong impormasyon ang makikita tungkol sa kanya. Wala kahit school records o kahit na anong malinaw na backstory. Maliban sa siya ay 25 anyos na binata at pamangkin ng isang Eladio Baule. Iisang dugo ang nananalaytay sa kanila. Subalit noong araw ng July 16, 2004, nabaliwala ang pagiging magkamag-anak nila at nooy nabura sa mundo si Benji dahil sa hindi sinasadyang pangyayari. Isang saglit at hindi sinasadyang pagkakamali ang naging mitya ng buhay ni Benji Ganay. Base sa sinumpaang salaysay ni Junie Buyot, July 16, 2004, kasalukuyan noong ipinagdiriwang ang kasal ng anak na babae ni Eladio Baule, 47 taong gulang at isang magsasaka mula sa bayan ng Nara sa Palawan. Sa mga probinsyang tulad ng Palawan, karaniwang 2 araw ang selebrasyon ng kasal. Ang unang araw ay karaniwang may pasayaw, kainan at kantahan habang naghahanda sa mismong araw ng kasal. Masaya ang mood ng paligid habang nagkakainan at nagsasayawan ang mga bisita ng ikakasal, habang ang iba ay masayang nagkikwentuhan habang nagiinuman. Kasama sa mga naimbitahang bisita ay si Benji Ganay.
Sa kalagitnaan ng sayawan, sa hindi inaasahan ay biglang nawala sa balanse si Benji at bigla itong natumba. Walang nakakita kung natisod siya at bigla na lamang nawalan ng balanse, kaya't napahawak ito sa bandang puweta ng bride. Sandaling napatigil ang lahat nang mapasigaw ang bride dahil sa pagkabigla. Agad namang humingi ng paumanhin si Benji sa nangyari, lalo na sa bride. Sandaling tumahimik ang paligid, ngunit muli ring nagpatuloy ang sayawan pagkalipas ng ilang saglit. Masaya na muli ang lahat, subalit hindi si Eladio. Matalim ang kanyang titig kay Benji, nag-aapoy ang puot sa kanyang mga mata. Hindi niya kayang palampasin ang ginawang ito sa kanyang anak, sinasadya man o hindi. At ang susunod na magaganap ay hindi lamang dudungi sa alaala ng kasal ng sarili niyang anak, kundi isang buhay ang masasayang dahil sa hindi mapigilang galit na gustong maghiganti. Nooy isang plano ang nabuo sa kanyang isipan. Ilang sandali pa ay tinawag nito ng palihim ang kanyang anak na si Gerald, ang kaibigan nitong si Sabtuary Peke at Junie Buyot. Noong una ay balak lang sana nilang takutin si Benji, kaya't sapilitan nila itong isinakay sa tricycle. Walang kaalam-alam si Benji na doon na matatapos ang buhay niya dahil lamang sa isang pagkakamaling hindi niya sinasadya. Pagdating sa isang madamong lugar malayo sa mga tao, naglabas ng patalim si Eladio at walang ano-ano ay pinagsasaksak si Benji. Si Gerald na anak ni Eladio at si Pike ay tumulong sa pagbira kay Benji hanggang sa unti-unti nang mawala ng buhay ang biktima. Pero hindi natapos doon ang kalupitan ng tatlo. Tinakpan nila ito ng tuyong dahon ng nyog, binuhusan ng gaas at saka sinilaban. Pagkatapos silaban, pinaghiwa-hiwalay pa nila ang bangkay ni Benji. Ang ilang parte ay sunog na at ang iba ay tinapon sa sapa upang ipaanod sa tubig. Ang iba pang bahagi ay inilagay nila sa plastik dahil may iba pa silang plano sa mga ito. Habang nangyayari ito, si Buyot ay nakamasid lamang. Takot ang kanyang nararamdaman ng mga oras na iyon. Subalit, hindi pa pala tapos si Eladio sa kanyang kasamaan. Tinikman nito ang sunog na laman. Halos masok si Buyot sa kanyang nasaksihan. Nang mapansin siya ni Eladio na tila takot na takot, pinilit siya nitong sumubo ng kaperaso na di niya matanggihan dahil sa labis na takot habang nakatutok ang patalim sa kanyang leeg, kaya wala siyang nagawa kundi pikit matang lunukin ang isang pirasong iyon. Tandang-tanda niya ang lasa, nakadikit sa kanyang imahinasyon. Kung inakala niyang tapos na si Eladio sa kabaliwan nito, nagkamali si Buyot. May mas maitim na plano pa pala ito sa bangkay ni Benji. Inutusan niya ang tatlo na kunin ang mga bahaging maaaring pakinabangan at ang mga buto ay itinapon nila sa sapa. Ang natira ay dinala nila sa kasalan. Sinangkapan, iniluto at saka inihain sa mga taong naroon. Nang mga oras na iyon ay lasing na ang karamihan sa mga bisita pero buhay na buhay pa rin ang musika. Kinain ng mga bisita ang handa. Wala ni katiting na pagdududa sa karneng inihain sa kanila. Marahil manhid na ang mga dila dahil sa labis na alkohol. Si Benji na kanina lamang ay katawanan nila sa pagdiriwang ay kinakain na pala nila nang hindi nila namamalayan. Habang si Eladio ay tila walang anuman ang ginawa. Nakangiti pa at nakipagtawanan sa mga bisita. Para sa kanya ay isa iyong tagumpay. Wala ni isa ang nakapansin sa ginawa nila kani-kanina lamang. Walang nagtanong. Kaya sa kanyang paniniwala, walang makakaalam ng kanilang sikreto. Subalit hindi niya naisip na may isa pa silang kasama na hindi pinatatahimik ng kanyang konsensya. Ang sarili niyang pamangkin na si Junie Buyot. Mula noon ay hindi na makatulog si Buyot. Inuusig siya ng kanyang konsensya. Hindi niya makalimutan ang amoy at lasa ng sunog na karneng pilit ipinakain sa kanya. Ang mukha ni Benji na nagmamakaawa sa kanila ay tila pagkitna sa kanyang utak. Umabot ng 1 linggo bago siya nagkalakas ng loob na magsalita dahil sa takot kay Eladio. Sumangguni siya sa isang nakatatanda sa kanilang lugar. Sinabi niyang lahat ang ginawa nilang pagpatay kay Benji, pati na ang karimari-marin na ginawa sa bangkay nito.
Hindi ito nakapagsalita at hindi makapaniwala sa kanyang nadinig. Hinikayat siya nitong magtungo sa mga pulis para doon formal na magbigay ng kanyang salaysay. Doon na nga sila nagtungo sa istasyon ng pulis ng Nara upang isalaysay ang kanyang nalalaman at partisipasyon sa krimen. Idinetalye niya sa mga pulis kung ano ang nangyari sa kasalan, kung paano nila dinala ang biktima sa isang tago at liblib na lugar, malayo sa mga tao, at kung paano pinatay ng walang awa ang biktima at hanggang sa paghahain ng mga parte nito sa mga bisita sa kasalan, at kung nasaan ang mga natira sa bangkay. Sa simula ay hindi makapaniwala ang mga pulis sa pag-aming ito ni Buyot. Hindi pa sila nakakadinig ng ganito sa buong buhay nila sa Palawan, lalo na sa modernong panahon sa kasalukuyan. Subalit nang makita nila ang mga natirang mga buto ni Benji, mga peraso ng kanyang damit, pati na ang buhok na siyang natira na lamang upang may mapaglamayan. Nang tanungin ng mga pulis si Buyot kung nasaan ang ibang parte ng biktima, isang simpleng tugon lamang ang nasabi ni Buyot, kinain ng mga bisita. Agad na kumalat ang balita sa iba't ibang media platform na naging daan upang ito ay maging usap-usapan hindi lamang sa kanilang lugar at sa Pilipinas, kundi maging sa international media. Nagkaroon ng takot ang mga tao, lalo na ang mga turista, na baka hindi na safe bumisita sa lugar, na noon ay palago na sana ang turismo dahil sa nagagandahan nilang mga beach at mga tanawin. Dumating sa puntong kinailangan ng magsalita ng mayor ng Nara na ito ay isang isolated case lamang at ang kanilang bayan ay nananatiling safe sa mga turista. Sinisi pa nga nila noon ang media dahil naging sensational ang kaso na malaki ang naging epekto sa lagay ng kanilang turismo. Hindi naman nagtagal pagkatapos magsumbong ni Buyot sa mga pulis ay kusa na ring sumuko si Pique. Pagkatapos ay dinakip ng mga pulis ang mag-amang Eladio at Gerald. Ganun pa man, nakakulong man ay matigas si Eladio, hindi ito umaamin sa kanyang kasalanan. Sabi-sabi na dahil sa labis na kalasingan kaya ito nagawa ng grupo ni Eladio. Subalit may mga nagsasabi rin na maaaring hindi lang alak ang dahilan, kundi baka nakagamit din ng mga suspect ng ipinagbabawal na gamot. Ano't ano man ang dahilan, hindi pa rin magbabago ang karumal-dumal na pagpaslang kay Benji Ganay. Hanggang sa ngayon ay wala nang naging balita o update tungkol sa kinahinatnan ng kasong ito sa kung ano ang naging hatol sa kanilang apat. Kaya't kung may alam kang update sa kasong ito, paki-comment na lamang po sa ibaba para sa karagdagang impormasyon.